Ano nga ba ang tamang pag-inat at pagpapalaki ng manoy? O ano dudong, marahil ay interesado ka. Kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na ito. Disclaimer muna tayo. Ako ay hindi isang doktor. Ako ay nagbibigay lamang ng mga tips at ang mga ibinabahagi ko rito ay ayon ito sa mga eksperto. Bago natin pag-usapan, alamin muna natin kung gaano kalaki ang average nito. Ayon sa isang pag-aaral, ginawa ito ni David Very, isang psychologist sa South London. Eto dudong, makinig ka. Kapag nagiging malambot daw yung buntot mo, nagiging 3.6 pulgads na lamang ito. 5.16 pulgads naman kapag ito ay galit. Yung tayong-tayo ba, straight line, hindi kasali yung kurbada ha? Kapag kurbada naman, syempre, siguro nababawasan ng less than 5. Napag-alaman rin sa pag-aaral na kapag sobrang liit ay bihira lamang ito. Bukod din dito, ayon sa pag-aaral ay walang kinalaman dito kung ikaw man ay matangkad o hindi katangkaran. Ang laki ng meron ka. You know what I mean. Yung buntot mo ba, 'di ba? Kung minsan napapansin mo matangkad ka naman, bakit hindi naman masyadong kalakihan? O 'di ba? Bagamat ito ang mga resulta ng kanilang pag-aaral. Marami talagang mga kalalakihan ang nais malaman kung paano nga ba ang tamang pagpapalaki nito. Tinatayang 55% ang mga kalalakihan ang hindi satisfied kung anong meron sila. Ito, makinig ka. Kapag ikaw ay nasa edad na 18 o 19 anyos, ito daw na pag-alaman sa pag-aaral na titigil na, i-stop na ba yung pagtubo. Sa madaling salita, kapag tumuntong ka na, kapag nagkaedad ka na ba, 18 kag 19 anyos, kung ano yung naabutan mong laki, yan na yan talaga. So, ito na ang hinihintay nyo. Paano nga ba? Alam nyo ba, sa aking pagnilay-nilay ay merong natural na paraan. Kahit nasa bahay ka lang, number 1 na gagawin mo, eto ha, dudong, mag-exercise muna. So, anong klaseng exercise? Mag-warm up muna. Hatakin mo ang balat. Doon sa may puno ka mag-umpisa. Kailangan mong hatakin ito papalayo sa iyong sarili para maramdaman mo yung sakit at pagbinat nito. Pero ha, siguraduhin mo lamang, dahan-dahan lamang ha, huwag yung diretsahan. Nako, talagang masasaktan ka ng todo nun. Huwag mong bitawan ng 20 to 30 segundo. Kailangan magbilang ka. Kapag hindi mo na kayanan, nakaabot na ng 20. Di 20 lang, ganun, bitawan mo na yung balat. Ulitin mo ang proseso, pero sa pag-ulit mo, huwag na papalayo sa iyong sarili. Papunta naman sa pusod mo. Ganon ang tamang paghatak. At kapag natapos na papunta sa may pusod, hilahin naman papunta sa ilalim. Ganon, doon sa may basta sa ilalim. Tandaan mo, kailangan mo rin pahingahin yan. Nako, syempre sa kakabanat mo, mamumula-mula din yan, Alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, kapag ikaw ay nag-eehersisyo kahit sa bahay nyo lang, ay nakakapagbigay ito kalusugan. Lalo-lalong na dyan mismo, alam mo na yon, diba? Yung buntot mo, ganon, makakapagbigay sigla yan. Gaganda ang daloy ng dugo. At syempre, kapag ginagawa-gawa mo yan, ginagawa mo ng daily routine ba? So, ayun, talagang merong tsansa na tutubo pa yan. Pangalawa, magpainit. Alam mo ba, ang natural na pagpapainit ay talaga namang tuluyan itong mas lalaki. Diba, napapansin nyo kapag nararamdam mo na yung init, sumisiklab na, nagagalit na yan, yung talagang ayaw na magpapigil. Kaya ayan, magandang paraan yan. Pero mas maganda kapag gabi, gawin mong pampatulog, huwag sa umaga, lalo na kapag ikaw ay may pasok sa trabaho, tatamarin ka. Tandaan mo, nagpapaganda ito ng daloy ng dugo. Eto, magbawas ka ng timbang. Kung ikaw ay nasa 80 to 100 mahigit
na timbang. Nako, talaga namang siyempre talagang sasalok yan. Yung parang bao ba, tatago sa bahay niya. Nako, kailangan mong magpapayat para makita yung yung taba, matunaw dun sa mga gilid-gilid, di ba? Kapag maraming taba, talagang nagkakaroon ng tatago na lang doon sa bahay niya, nagiging maliit na ito. So, ayan Dudong, kailangan mong ganun nga, diet. Kailangan mong magpapayat, di ba? Ganun, para muling babalik yung natural niya. Malay mo, dati pala, yung macho ka pa, mahaba at malaki, talagang malakas pa yan. Pero, yung unti-unti ka nang tumataba, nako, wala Dudong, talagang sinasabi ko sa iyo na unti-unting tatago yan doon. Yung parang bao ba, ganun, uulhot na lang ng kaunti kapag merong gustong di ba? You know what I mean. Alam mo Dudong, sa totoo lang, talagang magmumukhang malaki talaga yan kapag ikaw ay tuluyang nagpapayat, nagpaslim ba, ganon, yung dating macho, kita yung mga abs mo, talagang sinisigurado ko sa iyo Dudong na magiging happy ang iyong kapareha. Pangatlo, gupitan mo yan kapag halimbawa mahaba na yung buhok mo. Nako, dyan sa may buntot mo, gupit din pag may time. Alam mo ba na isa sa mga natural na paraan ang pagpapalaki, pagpapatubo kahit sa bahay ka lang. Kapag alam mong makapal na yan, nako, talagang hindi na makikita, hindi na matatanaw ba? Dapat gupit-gupit din. Makikita talaga ang tunay na laki nito, kung gaano nga ba kataba, o diba, kapag ito ay maaliwalas. Minsan kasi kapag ikaw ay pabaya sa iyong sarili, hindi ka malang marunong mag-shave, hindi ka marunong maggupit-gupit, gupitin yan, ay talaga namang ang iisipin mo ba, nako, lumiliit na ata. O, diba? Mapapaganon ka talaga dahil sa sobrang haba na kumukulot-kulot pa. Naku naman Dudong. Eto, iwasan mo ang mga mapinsalang produkto. Nakauna ang paninigarilyo. Kung mahilig kang magyosi, talagang walang tsansa na yan na tutubo pa yan. Yung bibinat pa ba? Yung lalaki pa. Naku Dudong, iwasan mo ang paninigarilyo. Kaya nababawasan ang dugo na dumadaloy sa iyong sarili dahil mabisyo kang tao. Ito pa, pasiglahin mo ang daloy ng dugo sa iyong sarili. Ayon sa pag-aaral, kapag mas maraming dugo ang dumadaloy, mas magmumukhang malaki at malusog yan. Ayon sa aking pagnilay-nilay, may mga ibang eksperto na nagsasabing walang ibang paraan para mapalaki yan o tumubo yan. Walang exercise, walang pills, walang cream. At kung ano-ano pa ang ginagawa mo o kahit anong mga herbal ay wala daw katotohanan yan. Bagamat ginagawa lamang ito sa pamamagitan ng surgery. Alam nyo ba na maraming mga doktor ang mga hindi naniniwala rito dahil bagkos makakasama pa ito sa iyong kalusugan. Kakaunti lamang ang pag-aaral na ginagawa ito ng ganitong klaseng procedure. Kaya ayan Dudong ha, alam mo na ang katotohanan, pero kung gusto mong subukan yung sa bahay lang yung ibinigay kong tips, wala namang mawawala kung subukan mo ha. Basta huwag lang ng labis-labis, sobra-sobra. Alam nyo ba na lahat ng sobra ay nakakasama, even sa pagkain, sa exercise, at sa kung ano-ano pa, kahit na healthy pa yung kinakain mo, kapag labis-labis, nako talagang nakakasama pa rin sa ating katawan. Kaya lahat ay nilalagay lamang sa moderation, moderate. So ayun, maraming salamat. At syempre, at eto pa, idadagdag ko lang. Alam mo, ang mga babae, ano talaga yan, hindi naman naghahanap yan ng malaki. Kung nagwa-wonder ka, nag-aalala ka, dahil baka hindi mo naiibigay ang sapat na kaligayahan, happiness sa iyong kapareha, huwag kang mag-alala. Nagiging makontento na yan sila kung anong meron ka, kung anong, yung buntot mo, o diba?
Kaya relax ka lang, daanin mo na lang sa foreplay, galingan mo. Dahil yun pa lang, nako, tumpak na tumpak talaga. Gustong-gusto ng mga, ano yun, alam nyo na, yung mga inday dyan, mga babae dyan, gustong-gusto yan nila.